Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw na tagapakinig. Kagaya ng iba ay gusto ko ding ibahagi sa inyo ang karanasan na sa buong buhay ko. Hinding-hindi ko makakalimutan. Karanasan na dadaling ko habang buhay. Dumating ako sa lugar na ito na may pag-aalinlangan. Pero talagang nagpursigi ako para sa makukuha kong marka pag ito'y natapos ko. Itago na lamang natin ang baryong ito na Baryo San Isidro. Sabi ng iba na hindi makakalabas ng buhay ang sino mang pumasok dito kapag minalas. Lahat ng tao sa baryo ng San Isidro ay iisa lang ang babala sa mga dayo. Huwag nang lalabas. Pagpatay ng ilaw. Nung una inakala ko na panakot lamang ito na katulad ng mga kwento ng matatanda para makauwi ang mga bata na maaga. Tagulan ng panahon na dumating ako doon. At doon ko nalaman na ang mga babala pa lang yun ay hindi imbento o panakot lang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Samantha. Taga Cotabato. Isa akong estudyante na gumagawa ng research tungkol sa mga lumang paniniwala sa mga probinsya. Mga alamat, mga nilalang, mga kwentong bayan. Karamihan ay mga simpleng folklore lang. Aswang, tiktik, manananggal, sigbin. Ganon ang mga nasa listahan ko. At ang Baryo San Isidro ayon sa mga nakausap ko, ang may pinakamaraming kwento pagdating sa ganyang mga nilalang. Pagbaba ko ng jeep, napansin ko kaagad ang kakaibang tahimik ng lugar. Hindi yung normal na probinsya na tahimik, kundi ang uri ng katahimikan na para bang may pinapakinggan ng mga tao, na para bang may inaabangan ng driver. Hindi na ako tinulungan sa pagbaba ng dala kong bag kung saan nakalagay ang aking mga gamit. Pero nagtanong ang driver na ito na, "Dito ka lang?" Sabi ko, "Opo." Sinuri ako ng tingin ng driver. Tinitigan niya pa ako ng matagal bago nagsalita ng, "Siguraduhin mo na may matutuluyan ka, ha?" Dahil doon ay sumagot naman ako na meron na. Sinabi ko pa na sa bahay ni Aling Nisia ang kakilala ng kaibigan ng aking ina. Doon ay nakita ko na nag-iba ang mukha ng driver. Na tila ba may naalala, pero hindi na nito sinabi pa kung ano yon. Ilang sandali pa ay nagwika ito ng, "Magdasal ka, ha?" Sabay alis. Ang bahay ni Aling Nisia ay nasa pinakadulong bahagi ng baryo. Malapit sa palayan at sa isang lumang puno ng balete na napakalaki. Yung mga ugat nito na animoy ang mga kamay ay umaabot na sa lupa. Kumatok ako doon at isang matandang babae ang nagbukas sa pinto. Payat, maputla, pero may matalas na mga mata. "Ikaw si Samantha?" Tanong sa akin ng matanda. Naiya naman akong sumagot ng opo. Tumango naman si Aling Nisia at sinabihan ako na pumasok na bago pa lumamig ang hangin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero sinunod ko siya. Pagpasok ko ay nararamdaman ko na mas mainit nga sa loob ng kanyang bahay kesa sa labas. Napansin ko ang mga bintana na lahat ay may makapal na kortina, kahit na mataas ang sikat ng araw. Animoy nakuha ng ginang ang ibig sabihin ng mga pagtitig ko sa bintana. Kung kaya't nagwika ito ng, "Mas mainam nang may takip ang mga bintana nang sa ganon na hindi ka basta nakikita ng mga may matalas na paningin sa labas." Sabi nito, na nagbigay sa akin ng palaisipan. Tinuro niya sa akin ang silid na aking silid tulugan. Sinabihan niya rin ako na huwag ko nang tangkain na buksan ang bintana at huwag ko ding hawiin ng makapal na kortina kung gusto ko pang makauwi ng buhay. Ayon pa sa kanya, magpahinga na muna ako nang sa ganon ay makabawi ako ng lakas. Dahil sa pagod ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako noon. Nagising na lamang ako nang ginising ako ni Aling Nisia. Habang naghahapunan kami ay tinanong ko siya tungkol sa mga kwento ng aswang. At nang tinanong ko yon, ay tila ba hindi siya nagulat.
Pero hindi din siya natawa. Bakit gusto mong malaman? Tanong niya. Dahil doon ay sinagot ko naman siya na dahil yun sa research na kailangan ko sa eskwelahan. Ang mga taong nagre-research dito, hindi laging nakakaalis na may dalang sagot. Minsan may sumasama sa mga tao dito at kadalasan ay hindi na nakauwi. Natawa ako ng mahina sa sinabi ni Aling Nisia. Inakala ko na biro niya lang yun pero hindi siya nakitawa. Unang gabi ko sa bahay ni Aling Nisia. Nagising ako ng bandang 2:00 na madaling araw dahil sa tunog ng katok. Tok, tok, tok. Animoy may kumakatok sa bubong. Dagdagan pa ng isang tunog na animoy may kuko na kumakalmot sa yero. Iniisip ko na pusa lang siguro o kaya ibon. Pero narinig ko ang mahinang tinig sa labas ng bintana nun. Samantha! Samantha! Tawag ng boses. Nanlamig ako dahil sa walang dapat nakakaalam ng pangalan ko sa baryo. Maliban na lamang kay Aling Nisia. Babangon na sana ako pero may kumatok sa pinto ng aking silid ng 3 beses. Binuksan ko ng konti ang pintuan. Si Aling Nisia. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa bintana na nasa aking silid nun. Ayon sa kanya ay wag na wag akong magkamali na buksan ang bintana sa gabi. Bulong niya. Habang ako naman ay napatango na lang. Narinig ko pa ang mabagal na panginga ni Aling Nisia nun. Kinabukasan, may balita na may nawawalang manok. May nawawalang aso. At ang mas nakakatakot ay may isang buntis na babae na biglang nagkaroon ng nagnat na mataas. Pero yung mga tao sa baryo ay hindi na nagtaka pa. Tila ba inaasahan na nila ang mga nangyari nun. Nang umagang ito ay nagpaalam ako kay Aling Nisia na maglalakad-lakad muna ako sa labas. Pumayag naman siya pero sinabihan niya ako na bumalik bago pa man magtanghaling tapat. Dahil delikado din sa lugar kapag sumapit ng tanghali nun. Nagtataka man pero sumang-ayon na lamang ako sa kanyang sinabi. Habang naglalakad ako sa lugar, may matandang lalaking humawak sa braso ko. Dayo ka ba dito, iha? Nakangiting tanong niya. Nauutal naman akong sumagot na oo. Doon ay nagwika ang lalaki na pag may narinig akong ibon na sumisigaw sa gabi, huwag kong hahanapin. Nagtataka naman ako kung anong ibon ang ibig sabihin ng matandang ito. Pero tiningnan niya ako sa mata habang nagwiwika na ang ibon na sinasabi niya, hindi dapat nakikita ng mga normal na tao. Dahil sa sinabi ng matanda ay nagulat ako nun. Hindi ko lubos maintindihan kung nagbibiro ba ito o talagang seryoso sa kanyang mga sinasabi. At sabili ni Aling Nisia kung ket umuwi ako bago pa man sumapit ang tanghaling tapat. Hindi na ako nakalabas ng bahay ng mga sumunod na oras nun. Hanggang sa kinagabihan, sinubukan kong mag-record ng mga huni dahil may audio recorder akong dala. Ilalagay ko sana malapit sa bintana. Nasa 1:00 na rin yun ng madaling araw. Narinig ko na naman ang ingay ng salitang pagkatok at pagkalmot. Hindi lang yon. Dahil may kasunod na iba. Nakarinig din ako ng isang mahabang paghinga at may umaamoy na animay may humihigop ng hangin sa labas ng bintana ng silid na kinaroroonan ko. Pero nang akmang ipapatong ko ng voice recorder sa bintana, ay may dila na dumapo sa salamin ng bintana nun. Mahaba, maitim at madulas. Dahilan para napatalon ako palayo sa bintanang ito. Hindi ako sumigaw. Hindi din ako makagalaw. Doon ko naunawaan na hindi lahat ng kwento ay kwento lang. Ang iba ay naghihintay lang na may makinig at mapatunayan na sa kabila ng sinasabi nilang kwento, may nakakubling katotohanan. Hindi na ako nakatulog pagkatapos nun. Nakaupo lamang ako sa kama. Nakatitig sa bintana habang hawak ang recorder na ito.
Naririnig ko pa rin ang tunog sa labas na animoy dumaan na malaking nilalang sa bubong. Dumausdos yun pagkatapos ay tumalon sa lupa. Walang tahol ng aso at walang huni ng insekto. Napakatahimik ng gabing yon. Nang magumaga na, binuksan ko ang pinto ng silid na tinutulugan ko. Naroroon na si Aling Nisia sa lamesa. Animoy hindi to nakatulog kagabi. Uminom ka ba ng kape? Tanong ni Aling Nisia noon, habang inaabot sa akin ang kape. Doon pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya. Manang, ano po yung ingay sa labas kagabi? Hindi ito nakasagot kagad. Salip ay tinanong niya ako kung ano ba ang narinig ko. Sinabi ko naman sa kanya na may dumaan sa may bubong at may dila sa bintana. Huminto sa paghahalo ng kape ang ginang. Tinanong niya ako kung inamoy ba ako ng nilalang na nasa bubong. Pero napailing ako at naguluhan kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagwika ang ginang na ganun pumili ang mga nilalang. Inaamoy nila ang kanilang balak biktimahin. Nagulat ako sa sinabi ng ginang. Doon ko pa lamang naalala na tingnan ang likuran na bahagi ng bahay. Lumabas ako para tingnan ang paligid nun. May mga bakas sa putik sa ilalim ng bintana. Hindi yun paa ng tao. Hindi din hayop na karaniwan kong nakikita. May magkahalong daliri at kuko. Sa hindi kalayuan ay may isang kapitbahay na lalaking nakatayo nun. Nakatitig ito sa mga bakas. "Naamoy ka na," sabi ng lalaki na pinagtaka ko naman. Ano po ba talaga yan? Tanong ko. Bumuntong hininga siya ng malalim. Akala ng iba is lang aswang. Pero hindi. Iba-iba sila ng uri. May pamilya at may teritoryo. Makahulog ang wika nito. Tinanong ko ang lalaki kung nasaan na ang mga nilalang. Tiningnan niya ang mga bahay. Minsan nasa loob lang. Minsan umiikot ako sa baryo para magtanong. Karamihan ayaw magsalita. Yung iba nagpapalit ng usapan. Karamihan, wala talaga. Sambit ng lalaki. Dahil doon ay tinanong ko ang lalaki kung bakit hanggang ngayon. Ganun pa rin. Hindi mo kasi mahuli ang hindi mo kilala. Muling wika ng lalaki nun. Mas lalo lang akong naguluhan kung kaya't tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Dahil doon ay lumapit ang lalaki at nagwika ng, "Marunong silang maghintay. Marunong silang magpakatao." Sabi nito, bago humakbang palayo. Kinahaponan noon ay nagyaya si Manang Nisya na maglakad-lakad kami sa labas. Nang may nagkagulo sa kabilang dulo ng baryo. May buntis na babae na dinala sa klinika. Nanghihina ito at napakaputla. Ayon sa mga tao ay nawalan ng lakas ang babae. Isang gabi lang. Muli kong narinig yung mga bulungan na pinuntahan na nila siya at naamoy. Siya yung napili. Nagalit ang asawa ng buntis doon. Tao yung gumawa nito, hindi halimaw. Walang nakipagtalo sa lalaki. Walang gustong magbanggit ng pangalan. Mas lalo akong naguluhan sa mga nasaksihan ko. Si Aling Nisia naman ay niyaya na akong umalis na. Ayon sa kanya ay kailangan na naming makauwi bago pa man magtakip silim. Pagka-uwi namin ay ilang oras na lamang ang lumipas. Gabi na naman. Nang oras na yun ay hindi na ako naglagay ng recorder sa bintana. Inilagay ko na lamang ito sa gitna ng silid. Ilang minutong nakalipas ay kumatok si Aling Nisia. May binigay ito sa akin. Isang maliit na supot na may asin at durog na bawang. Kasunod nito ay ang pagwika niya ng, "Ilagay mo sa ilalim ng unan. Mas mabuti nang may handa." Hindi na ako nagtanong pa sa ginang. Nakatulog naman ako ng maaga ng gabing yon pero nagising ako pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Nakarinig kasi ako ng tunog ng ibon. Pero parang may mali. Paurong ang paghuni ng ibon na yon.
Imbis na lumalayo ay animoy papalapit ang huni na naririnig ko. Naalala ko ang ilan sa sinabi ng matandang lalaki na kapag malakas ang tunog ay mas malayo. Kapag mahina naman ay nasa malapit na. Kasunod nito ay ang biglang pagkakita ko ng anino na gumalaw sa kurtina. Pero hindi ko ito binuksan. Hindi din ako huminga ng malakas. Nakita kong may dumaan na hugis tao na nakayuko. May mahabang mga braso. May mahinang boses na animoy nagmula sa ilalim ng lupa. Nakaamoy ako ng mabaho at nakakasulasok na amoy. Nanigas ang buong kong katawan. Kilala ko ang boses na yon. Boses ni Aling Nisia. Pero nasa kabilang silid siya o sadyang akala ko lang. May kumatok sa dingding sa likurang bahagi pero walang pinto doon. Doon ako nagdasal ng tahimik pero taimtim. At doon ko naisip na kung nasa labas ng boses si Aling Nisia, sino naman ang nasa loob ng bahay? Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malakas. May kumakalmot na sa pinto at ang mga kalmot sa pinto ay dumadami. Parang hindi ko kulang eh. Ramdam ko na may matigas na bagay na humihila sa kahoy. Ngumingit-ngit ang kahoy sa diin nun. Samantha! Bulong ng boses. Boses ni Aling Nisia. Sa labas ng pinto nang gagaling yon. Pero may isa pang boses na mahina sa pasilyo ng bahay na nagwika ng, "Huwag mong papansinin." Dahil doon ay napatingin ako sa siwang ng pinto na makikita sa labag. At doon ay nakita ko na may anino ng paa na nakatayo sa labas. At may isa pang anino ng paa na nakatayo sa loob ng bahay. Nagbubulungan ng dalawang boses na magkaparehong tono na animoy nag-uusap. Napatingala ako nang biglang may kumalabog sa bubong. Isang malakas na bagsak at dahil doon ay tumigil ang mga pagkalmot sa dingding at tumahimik ang labas nun. Ilang segundo lamang lumipas pero sa pakiramdam ko ay parang oras na ang nagdaan. Nakarinig din ako ng yapak ng mga paa na umaalis sa bubong at paunti-unti itong lumalayo hanggang mawala na. At dahil sa mga nangyari ay hindi na ako nakatulog pang muli. Hanggang sa sumapit ng umaga. Paglabas ko ng kwarto, naroroon si Aling Nisia na nagluluto ng lugaw. Normal ang kilos nito na parang walang nangyari. Tiningnan ko yung mga kamay niya. Nakita ko na may mga gasgas. "May nangyari po ba kagabi?" Tanong ko sa ginang. Tinitigan lamang niya ako ng matagal noon. Sumagot naman si Aling Nisia na may gustong pumasok sa loob ng bahay niya kagabi. Tinanong ko kung ang nilalang ba na tinutukoy niya ay ang nilalang na nasa labas. Doon ay inilapag ni Aling Nisia ang sandok noon. "Simula ngayon ay huwag ka nang lumabas paggabi Kahit may tumawag sa iyo na kakilala mo. Kahit boses ko pa." Umanguna lamang ako bilang sagot. Maging ng umaga na yun ay hindi na ako umalis pa. Nanatili na lamang ako sa loob ng bahay. Nang sumapit ang tanghali ay pinakinggan ko ang audio recorder. Nung una ay may tunog lang ng insekto ang naririnig ko. Pero ilang minutong lumipas ay may narinig ako na huni ng ibon. Baliktad ang direksyon ng huni. Ilang sandali ay may mahabang singhot na malapit sa mic. At doon ay may boses na nagsalita. "Bagong dugo." Niligpit ko ang aking audio recorder at dahil sa umaga pa naman at mataas ang araw ay naisipan ko na puntahan ng buntis sa sentro na hindi naman kalayuan sa bahay ni Aling Nisia. Pinayagan naman ako ng ginang pero bago pa man ako nakaalis, sabi nito ay wag ako makipag-usap at magtiwala kahit kanino. Tumango na lamang ako sa sinabi ng ginang. Kahit pa malakas ng pagdududa ko sa kanya ng mga oras na yon, alam ko na hindi ako basta-basta makakaalis sa lugar na ito. Napabuntong hininga ako habang palabas ng bahay. Sa hindi kalayuan ay muli kong natanaw ang lalaking nakausap ko noong mga nakaraan.
Hindi ko alam kung bakit magaan ang pakiramdam ko sa lalaking ito. Alam kong sinusundan niya ako. Binilisan ko ang paglalakad para mabilis ako makarating sa sentro. Mabilis ang lakad ko hindi para iwasan siya, kundi para mabilis ako makalayo at hindi na rin matanaw ni Aling Nisia na nakikipag-usap ako sa iba. Pagdating ko sa sentro, nabutan ko yung asawa ng buntis na nakikipag-usap sa doktor. Ayon sa doktor ay wala namang sakit ang babae. Pero hindi nila alam kung bakit nanghihina ang buntis nun. Wala naman silang nakitang basihan kung bakit yun nangyayari. Kasunod nito ay nagwika ang doktor na dalhin na lamang sa ospital sa bahay ng buntis nun. Hindi naman biro yun dahil sa mula sa lugar kailangan pang bumiyahe na mahigit 1 oras bago makarating sa ospital. Walang ano-ano ay may batang lumapit sa akin at nakipag-usap. Ate, nakakatulog ka pa rin ba sa gabi doon sa bahay na tinutuluyan mo? Sabi ko naman oo. Dahil nakakatulog naman talaga ako kahit konti. Doon na nagwika ang bata na mabuti pa ako'y nakakatulog. Pero si Aling Nisia hindi. Maging yung kuya ko hindi din nakakatulog para bantayan ka eh. Sabi pa ng bata. Hindi ko ito kilala kung kaya tinanong ko siya kung sino siya at bakit niya ako kilala nun. Pero sa halip na sumagot, ay inginuso niya sa akin ng lalaki na nakausap ko nun. Dito ay sinabi sa akin ng lalaki na nanganganib ang buhay ko. Kailangan ko nang makaalis sa lugar na ito. Sinabi niya sa akin na hindi ordinaryong tao si Aling Nisia. Isa itong aswang sa kanilang lugar. At kaya't hindi pa ako nito pinapatay dahil sa hinihintay pa ng matanda ang kabilugan ng buwan. Iyon ay mangyayari sa mga susunod na gabi. Sinabi nito na yun ang dahilan kung kaya't hanggat may oras pa ay kailangan ko nang makaalis sa lugar. Natakot man sa mga nalaman ko ay naroon pa rin ang pagdadalawang isip ko na maniwala sa magkapatid. Pero nagpakilalang albularyo ang lalaki na noon ay nalaman kong Sandro ang pangalan. Marami ng kagaya mo yung nabiktima ng mga nilalang dito sa lugar. Noon wala akong nagawa dahil sa aminado kong hindi pa ako handa. Ngayon, natatakot pa rin ako pero kahit papano, alam ko na may laban na ako sa mga nilalang na ito. Halos hindi ko naman alam kung anong isasagot ko sa lahat ng nalaman ko. Habang si Sandro naman ay may dinukot sa kanyang bulsa. Pulseras ito na gawa sa animoy balat ng kahoy. May mga palamuti ito na para bang gawa sa perlas. Nagbubuga din ang perlas na yun ng mabangong amoy. Banayad sa ilong na tila ba nagbibigay ng panatag na sensasyon sa katawan. Pero sa halip na sa braso, ay sinabi ni Sandro na sa paa ko isuot ang pulseras na yon. Nang sa ganun ay matabunan ng pantalon na suot ko. Total, lagi naman ako nakapantalon eh. Medyo kinilig pa ako nang siya mismo ang nagsuot noon sa paa ko. Nag-usal pa siya ng ilang kataga na ayon sa kanya ay sa bulag para sa aking pulseras. Hindi daw makikita ng aswang na may pangontra ko. Pero hindi din ito magawang lumapit sa akin. Tanging pagtango na lamang ang sagot ko dahil sa hindi ko man lang alam kung nang sasabihin ko sa kanya. Ilang sandali pang lumipas ay nagwika ang batang si Ipoy na parating na si Aling Nisia. Dahilan para magkunwari akong may binibili sa isa sa mga tindahan na naroroon sa lugar. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na nga ito. Nakita ko pang ilan sa mga tao na naroroon na nangingilag sa kanya sa hindi ko malamang dahilan. Lalapit sana ito sa akin, pero biglang napakunot ang kanyang noo at bahagyang lumayo. Sumulyap ito sa paligid na tila ba may hinahanap ang kanyang paningin. Dito ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko na marahil ay ang magkapatid ang kanyang hinahanap. Pero nang nakita niyang wala naman ang dalawa sa paligid, ay muling bumaling ang paningin niya sa akin noon. Bakit Aling Nisia? Ano pong nangyari? Tanong ko. Pero hindi ito sumagot. Salip ay nagwika ito na kung tapos na ang kailangan kong gawin ay umuwi na ako sa bahay. Tumango na lamang ako sa sinabi na yun ng ginang. Nauna na itong naglakad sa akin palayo sa lugar.
Wala naman akong imik na nakasunod lang sa kanya. Nang nasa eskinita na ako papasok sa tahanan ni Aling Nisia, nakasalubong ko yung matandang lalaki na nakasalubong ko din nung unang mga araw ko pa lamang sa lugar. Nung una ay abot tenga pang pagngisi nito habang papalapit sa akin. Pero nang nasa malapit na lamang ito ay doon na kumunot ang kanyang munoo na parabang hindi nito gusto ang pagmumukha ko. Ilang sandali pa ay nagwika ito ng, "Mukhang natututo ka na. Nais mo bang mapadali ang buhay mo?" Tanong nito habang nanlilisik ang mga mata. Ano bang ibig mong sabihin, Manong?" Magsasalita pa sana ito pero bumalik si Aling Nisia. Sinisitsitan niya ang lalaki na parang kalintulad ng pagsitsit sa aso. At sinabihan niya itong umalis na parabang nagtataboy ng alagang aso sa daan. Pero sa halip na may insulto, ay tila ba asong sumunod ang lalaki sa tinuran ni Aling Nisia. Bagay na ipinagtataka ko kung bakit ganun na lamang siya katakot sa ginang. Paglayo ng lalaki ay doon pa lamang nagsimulang maglakad ulit ang matanda. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay narinig ko ang pabulong na katagang sinasabi niya na, "Napakaatat, hindi marunong maghintay." Takang-taka ko kung sino ang binubulungan niya ng ganung mga kataga. Nagbigay yon ng palaisipan sa akin dahil sa paano ko narinig yung mga sinabi ng ginang gayong medyo malayo naman ang agwat nito sa akin. Na kung tutuusin, halos kasing tunog na lamang ng hangin ng boses na yon. Pero bakit ko narinig? Doon ay naalala ko ang pulseras na sinuot ni Sandra sa paa ko. Marahil ay kasama ito sa kakayahan ng pangontra ang pagkakarinig ko ng mga katagang binibitawan ng mga nilalang, kahit napabulong pa. Ngunit kahit na ganun ang narinig ko, nanatili lamang akong tahimik na nakasunod sa ginang. At pagdating sa bahay nito, doon ko na naramdaman ang kakaibang bigat. Ganun pa man ay hindi ko na lamang ito pinahalata sa ginang. Nagpaalam ako sa kanya na papasok na muna sa aking silid. Pagpasok ko ay doon ko pa lamang naamoy ang hindi kaayang-aya na amoy na parabang nanggagaling sa silid na matanda. Amoy langis yon at tila inaamag na tinapay. Hinayaan ko ulit ito at inisip na baka nga naman may sirang tinapay na hindi nakain ng ginang. Sumapit ang tanghali. Tinawag na ako ng ginang sa silid para kumain. Lumabas ako, pero nandiri ako nang makita ko ang kinakain ng ginang. Nung una ay nakala kong sinabawan na karne. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang pagkalapit ko ay nakita kong hilaw na dugo yon. Ultimong yung karne ay hilaw din. Parang masusuka ako sa nakita ko, pero pinigilan ko ito. Bigla ko na lamang naisip na kailangan kong lakasan ang loob ko kung gusto kong makauwi sa bahay ng buhay. Kailangan kong magpanggap at tumaktong normal pa rin ang lahat nun. Kahit pa sa kabila nito, ay hindi nahamak na takot ang aking nararamdaman. Ganun pa man ay wala akong magawa. Naisip ko na sa ganitong sitwasyon ay kailangan kong maging matalino at maging mapagmasid. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong maayos naman ang pagkain na kakainin ko. Sa ilang araw kong pananatili sa lugar, noon lamang oras na yun sumabay si Aling Nisia sa akin sa hapag. Pero naisip ko na marahil gusto niya makita kung ano ang reaksyon ko sa kanyang pagkain. Nandidiri talaga ako at halos masuka na. Pero tinapangan ko pa rin ang pag-iisip ko. Sinabayan ko siya sa pagkain na parang wala akong nakikitang kakaiba. Nakita ko naman ang panaka-naka niyang pagsulyap sa akin hanggang sa natapos na ako sa pagkain nun. "Manang, ako na huwa maghuhugas ng pinggan." Ngumiti naman ito sa akin at kagad na pumayag. Marahil ay iniisip nito na wala pa rin akong alam sa mga nangyari sa kanyang tahanan nun. Habang ako ay masuka-suka na habang hinuhugasan ko ang pinagkainan niya. Pumasok ang ginang sa silid niya. Dahilan para nagawa ko makapaghilamos pagkatapos ko maghugas ng aming pinagkainan. Pagbalik ko sa sala, siya namang paglabas ni Aling Nisia mula sa kanyang silid. Nakapagpalit na ito ng damit na panlakad. "Aalis na muna ako, Samantha. Hindi ko alam kung anong oras ako makakabalik sa gabi.
Huwag mo na akong hintayin. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Binilinan niya rin ako na wag nang lumabas pa ng bahay dahil delikado. Tumango na lamang ako. Nasa kalahating oras lamang ang lumipas nang umalis ang ginang nang nakaramdam ako ng antok. Pumasok ako ng silid. Nilako ang pinto at natulog. Napahaba ang tulog ko kaya nang nagising ako ay takip silim na. Akma na sana akong babangon at lalabas na sana ng silid nang nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may tao sa loob ng bahay. Alam kong si Aling Nisia ito at alam kong hindi siya nag-iisa. Hindi ako gumawa ng ingay at nakinig ako sa mga bulungan ng nasa labas. Nisia, akala ko ba walang alam sa lihim na karunungan yung babaeng yan? Pero bakit ipaglapit ay hindi natin magawa? Paano natin maisasagawa ang pag-aalay kapag ganyan? Wika ng matandang lalaki. Kilala ko yung boses na yon. Yun ay ang lalaki na nakasalubong ko sa daan. Gusto ko nang makaalis sa lugar na to matapos kong marinig yon. Pero hindi ko alam kung paano. Naisip ko magkapatid na Sandro at Tipoy. Napausal ako ng panalangin na sana ay dumating ang magkapatid para iligtas ako. Ilang sandali pang lumipas. Nararamdaman ko na may pumihit ng pintuan ng silid. Nakalak ito kung kaya't hindi nito nabuksan ang pinto. Kumatok ito ng dahan-dahan. Banayad. Pero halos tumalon ang puso ko sa takot na nararamdaman. Pinilit kong lakasan ang loob ko hanggang sa may narinig akong pagkalmot sa dingding ng silid nun. Kasunod nito ay ang malalim na paghugot ng hininga. Nagsimula na rin akong makaamoy ng nakakasulasok hanggang sa nakarinig ako ng pag-angil. Alam ko na mga sandaling yon na nasa bingit na ng panganib ang buhay ko. Pero sa halip na magmukmok ay inayos ko yung mga gamit ko. Bulang isip ko na sa gabing yon. Aalis ako at kapag makasilip ako ng oportunidad na makaalis sa lugar na yon, hindi na ako magdadalawang isip pa. Ang kaninang dahan-dahang kalmot sa dingding ay naging marahas. Ganun na rin ang nangyaring pagpihit sa pinto ng silid ko. Manang Nisia, alam kong ikaw yan. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Pasensya ka na dahil hindi kita mapagbibigyan sa gusto mong mangyari. Sabi ko, na naging dahilan ng mas marahas nitong pagpihit ng pinto. Nagsuot ako ng damit. Sa takot ko na mabilis akong masugatan ng mga nilalang kung sakasakali ay ginawa kong 3 patong ang damit ko. Maliban sa long sleeve. Nagsuot ako ng jacket para protektan din ang aking mga braso. Ganon din sa pantalon. Pagkatapos noon ay sinuot ko na rin ang backpack kong dala. Sakto namang palabas na ako nang biglang bumukas ang pinto noon. Nasira ni Aling Nisia at akmanan niya akong lalapitan nang biglang may umatungal sa labas, dahilan para natigilan saglit ang matanda. Doon ay narinig ko ang boses ni Sandro. May kausap siyang tao at ang kausap niya ay alam kong boses yun ni tatay. Nabuhayan ako ng loob dahil alam kong pumunta sa lugar ang ama ko para sunduin ako nun. Maya-maya'y may umatungal sa likod ng bahay. May narinig din akong putok ng baril. Habang si Aling Nisia naman, mabilis na tinungo ang bintana, imbis na sunggaban ako. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ay ang pagtalon ng ginang sa bintana habang ako naman ay nilapitan ni tatay. Hinawakan niya pa ako sa balikat at niyog-yog. Doon pa lamang ako nakagalaw at napasigaw. Nagpapasalamat ako dahil alam kong ligtas na ako noon. Ilang sandali ay nagsipasok na rin sila Sandro at iba pang kalalakihan sa loob noon. Hindi ko kilalang iba. Nalaman ko na lamang ng mga antingero pala yung mga kalalakihan na ito nung sinabi sa akin ni Sandro. Nakiusap si Itay sa magkapatid na samahan nila kami pa uwi. Habang ang 3 kalalakihan naman ay nagpasyang tugisin si Aling Nisia. Ayon sa kanila ay malaking bagay kapag napatay nilang aswang na matagal nilang tinutugis. Habang nakasakay kaming tricycle, nakikita pa rin namin ang anino na nakasunod sa amin ng mga oras na yon. Pero nawala din ito nang nakita namin na hinahabol din pala ito ng mga antingero. Magkahalong pagod, takot at gutom ang naramdaman ko nang makarating kami sa bahay. Nanginginig man pero nagpapasalamat na rin
Dahil nasa bahay na ako nun at alam kong ligtas na ako. Ginamit ko rin yung mga recorded audio na nakuha ko sa lugar. Pero nakapagtataka na sa tuwing ipiplay ko yon, tanging static sound lamang tumutunog. Ganun pa man ay nagawa ko pa rin maitawid ang experiment ko na ito. Yung research ko. Habang yung magkapatid na Sandro at Ipoy naman ay kinuha ni tatay bilang katuwang sa kanyang negosyong babuyan. Napag-alaman din namin na tuluyang nahuli ng mga antingero si Aling Nisia. At kung ano man ang ginawa nila doon ay hindi na nila sinabi pa sa akin. Nakikita kasi ni Sandro na bumabalik ang takot at trauma ko sa tuwing nakakarinig ako ng tungkol sa mga aswang. Nagpasalamat na lamang ako dahil nandyan si Sandro na laging nakaagapay sa akin, na nakatuluyan ko at naging ama ng 3 naming anak.